kilig, saya, at tuwa. Hi everybody! It's me, Miss Demi. At ngayon ay sasamahan niyo ako para sa panibagong kwento dito sa Siren Radio. Kaya ano pang hinihintay niyo? Don't forget to like, comment, share, and subscribe sa ating YouTube channel below. Isang malaking tulong po ito para sa ating mga writers and narrators para sa pagpapalago ng ating channel. Kaya ano pang hinihintay natin? Let's go! Huminto ang taxi sa harap ng malaking bahay na dating tinatawag ni Tanya na tahanan. Pagbaba niya ay lumapit siya sa gate at pinindot ang doorbell. Ilang segundo ang lumipas bago bumukas ang pinto ng bahay. Lumabas ang isang kasambahay at sinilip siya. Hello po. Hello. Pwede po bang makausap si Papa? Saglit siyang tinitigan ng kasambahay bago tila nakilala. Ay, ikaw po pala, Ma'am Tanya. Sandali lang po ah. Pumasok ito sa loob. Naiwan si Tanya sa labas, nakatayo at tahimik na naghihintay. Maya-maya ay bumukas ang gate. Pasok po kayo. Dahan-dahang pumasok si Tanya sa bakuran. Habang naglalakad papunta sa pintuan ng bahay ay bumalik sa kanya ang mga alaala. Dito siya tumatakbo noon habang hinahabol siya ng kanyang ina. Dito sila sabay kumakain sa terrace. Dito siya unang umiyak nang pumanaw ang kanyang ina. Simula noon ay nagbago ang lahat. Pagpasok niya sa loob ng bahay ay agad niyang narinig ang pamilyar ngunit malamig na boses. Well. Sinong bumalik? Napalingon si Tanya. Nakatayo sa sala ang kanyang stepmother, si Marisa. Nakasuot ito ng mamahaling damit at hawak ang isang tasa ng kape. Katabi nito ang step-sister niyang si Irish na mas bata sa kanya na nakaupo sa sofa habang hawak ang cellphone. Pareho silang nakatingin kay Tanya na parang may amusement sa mga mata. Oh, ikaw pala yan! Tumaas ang kilay ni Marisa. Ngumiti ng pilit si Tanya. Magandang araw po. Hindi siya pinansin ni Marisa. Sa halip ay tumingin ito kay Irish. Anak, tingnan mo nga kung sinong dumating. Tinaas ni Irish ang tingin mula sa cellphone at nang makita si Tanya ay agad siyang napangisi. Ay wow! Bumalik pala ang long-lost daughter. Lumapit si Tanya ng kaunti ngunit nanatiling kalmado ang muka. Dumadalaw lang ako kay Papa. Talaga? Akala ko naman may kailangan ka. Sagot ni Irish. Hindi sumagot si Tanya. Sanay na siya. Simula nang magpakasal muli ang kanyang ama matapos mamatay ang kanyang ina, ay gano'n na palagi ang trato sa kanya sa bahay na ito. Hindi siya kailanman naging komportable sa presensya ng bagong pamilya ng kanyang ama. Biglang narinig ang mga yabag mula sa hagdan. Lumabas ang kanyang ama, si Cardo. Huminto ito nang makita si Tanya. Saglit na natahimik ang buong sala. Tanya, Napangiti si Tanya kahit bahagya lamang. Hello po, Papa. Hindi agad lumapit si Cardo. Parang may pag-aalinlangan sa kanyang mga kilos. anong ginagawa mo rito? Hindi yun ang inaasahan ni Tanya na unang marinig mula sa ama. Pero hindi na siya nagulat. Dumadalaw lang po. Hindi pa nakakasagot si Cardo nang biglang sumingit si Irish. So, Ate Tanya, anong ginagawa mo dito? Wala ka bang plano sa buhay mo kundi dumalaw dito? Tahimik si Tanya. Sa loob ng isip niya ay biglang sumagi ang mukha ng kanyang anak at si Brent, ang lalaking handang ipagsigawan sa buong mundo na asawa niya si Tanya kung papayagan lang siya nito. Pero hindi yon alam ng mga taong nasa harapan niya ngayon at hindi niya balak sabihin kaya ngumiti lang siya ng bahagya. Wala pa akong plano. Halos hindi pa natatapos ang salita niya ay biglang napatawa si Irish. Wala? Tumingin si Irish sa ina. Ma'am, narinig mo yon? Wala raw siyang plano sa buhay. Napailing si Marisa. Nako, kawawa naman. Ilang taon ka na ba, Tanya? 29?
Tumango si Tanya. At hanggang ngayon ay wala ka pa rin nararating. Nanikip ang dibdib ni Tanya pero pinilit niyang manatiling kalmado. Okay lang naman po ako sa simpleng buhay ko ngayon. Mas lalo pang napangisi si Irish. Okay lang? Paano ka magiging okay kung wala kang ginagawa sa buhay mo? Hindi sumagot si Tanya. May trabaho ka ba ngayon? May negosyo? Tahimik pa rin si Tanya. May asawa? Napatingin si Tanya sa sahig. Hindi niya namalaya na bahagyang kumuyom ang kanyang mga kamay. Wala. Kahit ano. Ilang segundo ng katahimikan ang lumipas bago muling umalingaw-ngaw ang tawa ni Irish. Oh my God! Seriously? Tumayo ito mula sa sofa at lumapit kay Tanya. Alam mo ate, hindi na ako nagugulat. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Sa ganyang attitude mo dati, talagang wala kang mararating. Napahigpit ang hawak ni Tanya sa strap ng kanyang bag. Mula sa gilid ng kanyang mata ay nakita niyang nakatayo lang ang kanyang ama. Dad, hindi ba nakakahiya na ganito ang anak mo? Napatingin si Tanya sa ama na umaasang ipagtatanggol siya. Pero ibinabalang ng ama ang tingin. Tama na, Irish. Ngunit hindi yun sapat para patigilin si Irish. Ano ba, Dad? Sinasabi ko lang naman ng totoo. Tumingin ulit ito kay Tanya. Look at you! 29 ka na, pero parang wala ka pa ring direksyon sa buhay mo. Buti pa ako, may negosyo na. May plano na sa future. Tumikim si Marisa. Anak, huwag ka nang masyadong harsh. Pagkatapos ay tumingin ito kay Tanya. Pero to be honest, tama naman si Irish. Napapikit si Tanya sandali. Kung ako sa'yo, mag-isip ka na kung anong gagawin mo sa buhay mo. Hindi ka na bata. Muling natahimik ang sala. Maraming gustong sabihin si Tanya. Gusto niyang sabihin na may pamilya na siya, na may anak na siyang mahal niya, na ang buhay na sinasabi nilang walang narating ay puno na ng pagmamahal. Pero wala siyang sinabi, sa halip ay ngumiti lang siya. Salamat po sa concern. Napairap si Irish. So wala ka pa ring plano? Umiling si Tanya. Wala. Huminga ng malalim si Tanya. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang ama. Pa, maaari ba kita makausap sandali? Nagkatinginan sina Marisa at Irish. Pero bago pa makasagot si Cardo ay nagsalita si Marisa. Cardo, may meeting pa tayo mamaya. Napatingin si Cardo sa asawa. Pagkatapos ay bumalik ang tingin kay Tanya. Sa ibang araw na lang siguro. Kumirot ang puso ni Tanya pero tumango lang siya. Okay lang po. Maya-maya ay naghanda na ang mga kasambahay ng pagkain para sa kanilang lahat. Pero si Tanya na naman ang paksa ng mag-ina. Nanatiling tahimik si Tanya habang ang kanyang ama ay tahimik din. Matapos ang tanghalian ay isa-isa na silang tumayo mula sa mesa. Tumayo si Tanya at inayos ang kanyang bag. Balak na sana niyang magpaalam at umalis. Pero bago pa siya makalabas ng dining area ay humarang si Irish sa kanyang dinadaanan. Napahinto si Tanya. May kailangan ka ba? Ngumisi si Irish. Wala naman ate. Wala na sina Marisa at Cardo sa dining area. Mukhang pumunta na ang dalawa sa sala. Ngayon ay silang dalawa na lang. Alam mo, matagal na kitang gusto makausap ng ganito eh. Tahimik lang si Tanya. Pero wala kang balak makinig sa akin noon. Ano ba talagang gusto mo, Irish? Bahagyang tumawa si Irish, ngunit hindi yun masamang tawa. Don't act innocent. Napakunot ang noo ni Tanya. Irish, naalala mo ba si Mark? Biglang napahinto si Tanya. Oo, naaalala niya. Si Mark ang dating boyfriend ni Irish noong ilang taon na ang nakalipas. At siya rin ang lalaking minsang nagtapat ng nararamdaman kay Tanya. Kahit alam nitong girlfriend nito si Irish. Bakit mo ba siya binabanggit? Mas lalo pang napangisi si Irish. Wow! Hindi mo pa pala nakakalimutan.
Hindi sumagot si Tanya. Bahagyang lumapit naman si Irish. Alam mo bang, hanggang ngayon, naiinis pa rin ako kapag naaalala ko yon. Napahigpit ang hawak ni Tanya sa bag. Irish, hindi ko kasalanan kung nagustuhan ako ng dati mong boyfriend. Hindi mo kasalanan? Natawa ito ng mapait. Talaga ba? Napailing si Irish habang paikot-ikot sa harap ni Tanya. Alam mo ba kung gaano ko nahihiya noon? Tahimik si Tanya. Imagine, may boyfriend ka. Tapos bigla niyang sasabihin na mas gusto niya ang ate mo? Napahinto ito sa harap niya, diretsyong tumingin sa mata ni Tanya. Mas gusto ka niya. Napayuko si Tanya. Hindi niya ginusto ang nangyari noon. Hindi niya kailanman sinuklian ang damdamin ni Mark. Sa katunayan ay siya pang ang nagsabi rito na wag nang sirain ang relasyon nila ni Irish. Pero kahit ganon ay hindi yun naging sapat. Hindi ko naman siya inagaw, Irish. Kaya bakit ka ba nagagalit sa akin? Napahalakak si Irish. Of course! Sasabihin mo yan na hindi mo inagaw. Pero palihim mong inakit. Bigla itong lumapit pa ng mas malapit. Pero alam mo kung anong mas nakakainis? Hindi ka naman kagandahan. Napatingin si Tanya sa kanya. Lumapit pa si Irish hanggang halos magkatapat na ang mukha nila. Pero bakit ikaw ang nagustuhan niya? Napabuntong hininga si Tanya. Irish, matagal nang nangyari yun. Exactly! Napaatras si Tanya sa biglaang pagtaas ng boses nito. Matagal na! Pero hanggang ngayon, dala ko pa rin ang kahihiyan at sakit. Napapikit sandali si Irish bago muling tumingin sa kanya. Alam mo ba kung anong sinabi ni Mark noon? Hindi sumagot si Tanya. Sinabi niya na mas gusto niya raw ang isang babaeng tahimik, mabait, at hindi mayabang. Ngumisi si Irish. At ikaw daw yon. Hindi alam ni Tanya kung ano ang sasabihin. Pero tingnan mo naman ang sarili mo ngayon. Patuloy ni Irish habang tinitingnan ang simpleng suot niya. 29 ka na. Walang trabaho, walang asawa, walang narating kasi karma mo yan. Huminto ito sa harap niya at tinaasan siya ng kilay. At ako? May negosyo ako. May boyfriend akong mas mayaman kesa kay Mark. Napangiti ito ng may halong pagmamataas. See the difference? Tahimik lang si Tanya. Hindi niya kayang sabihin ng totoo na may asawa na siya. Nang asawa niyang yun ay mas mayaman kesa sa kahit sinong lalaking nakilala ni Irish. Na meron siyang anak na naghihintay sa kanyang bahay. Pero pinili niyang manatiling tahimik. At saka, kahit kailan, hindi kita nagustuhan. Napatingin si Tanya sa kanya. Simula pa lang nagpakasal si Dad kay Mom, feeling ko lagi kang nakatingin sa amin na parang hindi kami karapat-dapat dito. Umiling si Tanya. Hindi totoo yon. Talaga? Eh bakit parang lagi kang nakasimangot kapag nandito ka sa bahay noon? Hindi agad nakasagot si Tanya. Paano niya ipapaliwanag ang sakit ng pagkawala ng kanyang ina? Ang pakiramdam na parang pinalitan agad ito. Hindi ko kayo kinamumuhian. Don't lie, Tanya. Tahimik muli ang paligid. Ilang segundo ang lumipas bago muling nagsalita si Irish. Pero alam mo, natatawa na lang ako ngayon. Luminga ito sa labas bago muling tumingin kay Tanya. Dahil tingnan mo ang buhay mo. Napahinto ito sa tapat niya. Kung tutuusin, ako ang nanalo. Bahagyang napangiti si Tanya. Hindi dahil sang-ayon siya, kundi dahil alam niyang hindi yon totoo. Pero hindi niya kailangang patunayan yon. Kung yan ang iniisip mo, okay lang. Napakunot ang noo ni Irish. Ano? Kung masaya ka sa buhay mo, masaya na rin ako para sa'yo, Irish. Hindi inaasahan ni Irish ang sagot na yun, pero lalo siyang nainis. Kailangan ko nang umalis. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng dining area. Habang naglalakad siya sa hallway ay naramdaman niya ang titig ni Irish sa likod niya. Tahimik ang loob ng sasakyan habang pauwi si Tanya.
Makalipas ang ilang minuto ay huminto ang sasakyan sa harap ng malaking gate ng kanilang bahay. Pagbukas ng gate ay dahan-dahang pumasok ang sasakyan sa driveway. Mula sa malayo ay nakita na ni Tanya ang dalawang taong naghihintay sa harap ng pintuan ng bahay. Ang isa ay matangkad na lalaki, nakasuot ng simpleng puting polo at maong, at ang isa naman ay isang maliit na batang nakatayo sa tabi nito habang hawak ang isang maliit na stuffed toy. Biglang lumiwanag ang mukha ni Tanya. Huminto ang sasakyan at agad siyang bumaba. Pagkabukas pa lang ng pinto ay narinig na niya ang masayang sigaw ng anak na lalaki. "Mama!" Tumakbo agad ang 2 taong gulang niyang anak papunta sa kanya gamit ang maliit nitong hakbang. Napangiti ng malawak si Tanya at sinalubong ito. "Hello baby! Namiss kita!" Agad niyang niyakap ang anak at binuhat ito. "Mama! Mama!" Napapikit si Tanya habang niyayakap ang anak. Parang biglang nawala ang lahat ng pagod at bigat ng dibdib niya. "Miss ka na ni Mama!" At hinalik-halikan na ni Tanya ang pisngi ng anak na natatawa at niyakap pa siya ng mas mahigpit. "Mama! Home!" "Oo, home na si Mama." Mula sa harap ng pintuan ay nakatingin si Brent sa kanila habang may malambing na ngiti sa kanyang labi. Lumapit ito ng dahan-dahan. Welcome home. Napatingin si Tanya sa kanya. Sa kabila ng pagiging isang kilalang negosyante, simple lang ang itsura ni Brent sa sandaling yon. Isa lamang siyang asawa at ama na naghihintay sa kanyang pamilya. Lumapit si Brent at hinalikan siya sa noo. Kumusta ang pagbisita mo? Saglit na natahimik si Tanya. Hindi niya agad sinagot. Napansin yun ni Brent. Bahagya itong yumuko upang makita ang mukha ng asawa. Hindi naging maganda? Ngumiti si Tanya, ngunit may pagod sa mga mata niya. Ganun pa rin. Hindi na kailangan ni Brent ng mahabang paliwanag. Alam na niyang ibig sabihin nun. Dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok ni Tanya. Sorry you had to go through that. Umilig si Tanya. Okay lang. Pagdalaw naman kay Papa ang pinunta ko. Napatingin siya sa anak nilang hawak niya. Masayang masaya si Theo habang hawak ang stuffed toy. Mama! Bear! Napangiti si Brent. Pinili niya yung kanina sa mall. Sabi niya para daw kay Mama. Napuno ng saya ang mga mata ni Tanya. Talaga? Mama! Thank you! Napatawa si Brent. Lumapit siya at kinuha ang bag ng asawa. Tara na sa loob. May hinanda akong pagkain. Thank you. Magkakasabay silang pumasok sa loob ng bahay. Malawak ang sala, ngunit hindi ito puno ng mga mamahaling dekorasyon. Sa halip ay maraming laruan ng bata sa sahig, mga laruan ng pamilya sa dingding, at mga bagay na maliliit na nagpapakita na ito ay isang tahanan, hindi lamang isang bahay. Pagpasok pa lamang nila ay agad na kumuway ang mga kasambahay. Ibaba niya ang kanyang anak sa sahig at agad itong tumakbo papunta sa mga laruan. Napangiti siya habang pinapanood ang anak. Lumapit si Brent sa likod niya at marahang niyakap siya mula sa likuran. You're quiet. Huminga ng malalim si Tanya. Naalala ko lang si Mama. Bahagyang napahigpit ang yakap ni Brent. Namimiss mo siya? Tumango si Tanya. Siguro, kung buhay pa siya, hindi sana ganito. Hindi agad sumagot si Brent. Sa halip ay hinawakan niya ang kamay ng asawa. Pero hindi ka nag-iisa. Napatingin si Tanya sa kanya. May sarili kang pamilya ngayon. Tumingin siya sa anak nilang naglalaro sa sahig. Biglang napangiti si Tanya. Lumapit naman si Brent sa anak nila at biglang binuhat ito. Anong ginagawa ng baby ko? Natawa ang anak. Papa! Miss mo na si Mama? Opo! Napatawa si Brent. Pagkatapos ay tumingin ito kay Tanya at ngumiti sila sa isa't isa. Hindi man alam ng lahat na mag-asawa sila, pero masaya sila sa tahimik na buhay ng kanilang pamilya. Kinabukasan ay maaga pa lang ay gising na si Tanya. Maraan siyang bumangon mula sa kama upang hindi magising ang kanyang anak na mahimbing pa ring natutulog sa maliit na kama sa gilid ng silid. Nakangiti siyang lumapit dito at hinaplos ang buhok ng bata.
Sleep well, baby. Mula sa likod niya ay naramdaman niya ang dalawang braso na marahang yumakap sa kanyang bewang. Good morning. Napangiti si Tanya nang marinig ang boses ng asawa. Good morning. Hinalikan siya ni Brent sa pisngi bago tumingin sa anak nila. Still sleeping? Tumango si Tanya. Pagod. Siguro dahil sa kahapon. Napangiti si Brent habang pinagmamasdan ng anak. Mukhang nagmana sa'yo. Nang ano naman? Mahilig matulog. Napatawa si Tanya ng mahina upang hindi magising ang anak. Grabe ka naman. Makalipas ang ilang minuto ay nagising din ang kanilang anak. Agad itong napangiti nang makita ang mga magulang. Mama! Papa! Agad itong bumangon at nag-uunat. Lumapit si Tanya at binuhat ito. Hinalikan niya rin sa pisngi. Good morning, baby! Good morning! Masayang sagot ng anak kahit hindi pa gaanong malinaw ang bigkas. Nagkatinginan sina Brent at Tanya. Gusto mo bang lumabas tayo ngayon? Napatingin si Tanya sa kanya. Lalabas? Tumango si Brent. Simple lang. Breakfast sa labas. Matagal na rin tayong hindi nakakalabas na tayong tatlo lang. Sandaling nag-isip si Tanya. Alam niyang kailangan nilang maging maingat. Kilala si Brent bilang isang malaking negosyante at madalas ay may mga matang nakamasid sa kanila. Ngunit hindi rin naman nila maaaring itago ang sarili nila habang buhay. Okay. Masayang pumapalakpak ang kanilang anak kahit hindi nito lubos na maintindihan ang pinag-uusapan. Labas! Makalipas ang halos isang oras ay handa na silang umalis. Simple lamang ang suot ni Tanya. Isang plain na dress at sombrero na bahagyang tumatakip sa kanyang muka. Si Brent naman ay nakasuot ng simpleng polo at sunglasses. Ang kanilang anak ay nasa stroller habang hawak ang maliit na laruan nito. Tahimik silang lumabas ng gate at sumakay ng sasakyan. Hindi nila alam, may isang taong nakakita sa kanila at lihim na kumuha ng larawan. Ilang oras lamang ang lumipas ay kumalat na ang larawan online. Pero hindi kita ang mukha ni Tanya at ng kanilang anak. Sa isang sikat na gossip page, lumabas ang post na may nakalagay na Spotted multi-millionaire businessman Brent Aldovino with a mysterious woman and a child. A secret family? Mabilis na nag-viral ang post. Libo-libong tao ang nagkomento. Habang patuloy na kumakalat ang larawan ay dumating ito sa opisina ni Brent. Sa conference room ay seryoso ang mukha ng kanyang assistant habang ipinapakita ang post sa tablet. Sir, trending na po ito. Tahimik na tinitigan ni Brent ang larawan. Napabuntong hininga siya. Marami pong nagtatanong kung sinong babae. May mga nagsasabi na baka ito raw po ang dati niyong sekretarya na nalilink sa inyo noon. Bahagyang napakunot ang noo ni Brent. Alam niyang kapag lumaki pa ang usapan ay maaaring madamay ang pangalan ni Tanya. At yun ang hinding-hindi niya papayagan. Kailangan natin maglabas ng statement. Makalipas ang ilang oras ay naglabas ng opisyal na pahayag ang kumpanya ni Brent. Sa pahayag nito ay sinabi niya na ang larawan na kumakalat online ay isang maling interpretasyon lamang ng mga netizen. May ilan pa ring patuloy na nagtatanong. Pero dahil walang malinaw na ebidensya at dahil sa mabilis na aksyon ng kampo ni Brent, ay unti-unti ring nawala ang ingay tungkol dito. Kinagabihan, nasa sala si Tanya at Brent habang naglalaro ang kanilang anak sa sahig. Tumingin si Tanya kay Brent. Nakita kong balita. Napabuntong hininga si Brent. Sorry. Umiling si Tanya. Hindi mo kasalanan. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ng asawa. Thank you sa pagprotekta sa amin. Ngumiti si Brent. Gagawin kong lahat para sa inyo. Napatingin si Tanya sa anak nilang masayang naglalaro. Buti na lamang at hindi nakita ang mukha nito sa larawan. Hindi pa siya handa na mailagay ang anak niya sa mundo ng chismis at intriga. Kinabukasan, nagtungo si Tanya mag-isa sa sementeryo kung saan nakalibing ang kanyang ina. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng puntod. Hi ma, parang bata na naman siyang nagsusumbong sa kanyang ina. Maingat niyang inilapag ang mga bulaklak sa tabi ng lapida at hinaplos ang malamig na bato na may pangalan nito. I miss you.
unti-unting napuno ng luha ang kanyang mga mata. Ma, gusto ko lang sabihin sa'yo na okay naman ako. Ngumiti siya kahit may luha sa mga mata. May pamilya na ako. Napatingin siya sa pangalan ng kanyang ina sa lapida. May asawa na rin ako. At may anak na rin kami. Ang bait ni Brent, ma. Bahagya siyang natawa habang pinupunasan ng luha sa kanyang pisngi. Kung nakilala mo lang siya, siguro matutuwa ka rin. Sandaling natahimik si Tanya, pagkatapos ay muling nagsalita. Pero ma, masakit pa rin. Tuluyan ang bumuhos ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun si Papa. Huminga siya ng malalim habang pilit na pinipigilan ang kanyang hikbi. Bakit hindi niya ako kayang ipagtanggol? Bakit kapag nandyan si Marisa at Irish, bakit parang wala lang ako? Tanggap ko naman na may iba na siyang pamilya. Suportado ko siya kung saan siya masaya. Pero bakit? Bakit kinalimutan niya na ako yung una? Kinalimutan niya ako simula nung mawala ka. Napayuko si Tanya habang umiiyak. Ma, anak niya rin naman ako, di ba? Hindi naman ako humihingi ng sobra eh. Gusto ko lang naman na sana kahit minsan ipagtanggol niya ako. Napahawak siya sa dibdib niya habang sinusubukang pakalmahin ang sarili. Sakit, ma. Masakit na parang wala akong halaga sa kanya. Saglit siyang natahimik. Ang mga hikbi niya lamang ang maririnig sa hangin. Pagkaraan ng ilang sandali ay dahan-dahan siyang huminga ng malalim. Pero kahit ganon, mahal ko pa rin siya, ma. Napatingin siya muli sa pangalan ng kanyang ina. Papa ko pa rin siya. Huminga siya ng malalim at pinunasan ng mga luha sa kanyang muka. Hindi ko siya kayang kamuhian. Mahina siyang natawa sa sarili. Ang weird, no? Nasasaktan ako pero naiintindihan ko pa rin siya. Napatingin siya sa langit. Ma, sana nandito ka. Pero kahit wala ka na, sinusubukan ko pa rin maging matatag. Bahagyang napangiti si Tanya. May dahilan na ako para maging matatag. Ang pamilya ko. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang yumuko at hinawakan ng lapida ng kanyang ina. Ma, please guide me. Gusto ko lang maging mabuting anak, mabuting asawa, at mabuting ina. Huminga siya ng malalim. Hindi ko kailangang patunayan sa iba kung sino ako. Pero sana, balang araw, makita rin ni Papa kung anong naging buhay ko. Unti-unting kumalma ang kanyang pag-iyak. Pinunasan niya ang natitirang luha sa kanyang pisngi at ngumiti ng bahagya. Tumayo siya ng dahan-dahan. Tiningnan niya muli ang puntod ng kanyang ina. Babalik ako ulit. Isasama ko ng apo mo. Sigurado ako matutuwa ka sa kanya. Huminga siya ng malalim bago tuluyang tumalikod. Habang naglalakad palayo sa puntod ay mas magaan na ang pakiramdam niya. Hanggang sa dumating ang araw ng reunion ng pamilya ni Tanya. Ayaw niya man pumunta pero ayaw niya rin namang masabihan na bastos at walang respeto. Maingay ang malaking function hall ng resort kung saan ginaganap ang reunion ng pamilya ni Tanya. May mga mahahabang mesa na puno ng pagkain, may mga batang nagtatakbuhan at may mga matatandang nagkukwentuhan habang tumatawa. Halos lahat ay bihis na bihis. May mga babaeng nakasuot ng mamahaling dress, may mga lalaking naka-Amerikana, at ang iba naman ay may dalang mga bag na halatang branded. Sa gitna ng lahat ng iyon ay dahan-dahang pumasok si Tanya. Simple lamang ang suot niya. Isang plain na light blue dress at sandals.
Nakapusod lamang ang buhok niya at wala siyang suot na magarang alahas. Tahimik siyang naglakad papasok sa hall. Hindi pa siya nakakalayo ay may ilang taong napapatingin na sa kanya. Si Tanya ba yun? Parang siya nga. Ang simple naman ng suot. Mailan pang nagbulungan habang pinagmamasdan siya mula ulo hanggang paa. Hindi yun nakaligtas sa pandinig ni Tanya, ngunit pinili niyang hindi na ito pansinin. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy na sa paglalakad. Mula sa kabilang dulo ng hall ay may isang taong nakapansin sa kanya. Nakatayo si Irish kasamang ilang pinsan nila habang hawak ang isang baso ng juice. Nakasuot ito ng eleganteng red dress at may suot pang mamahaling alahas. Halatang pinaghandaan nito ang reunion. Napangisi si Irish nang makita si Tanya. "Oh, look! Dumating na pala siya!" Napalingon ang mga pinsan nila. "Ate Tanya?" Siya nga. Pagkatapos ay naglakad si Irish papunta kay Tanya. Paglapit pa lamang nito ay agad na itong nagsalita. "Wow! Hindi ka man lang nag-effort?" Napahinto si Tanya. "Hello din." Napangisi si Irish. Luminga ito sa paligid bago muling tumingin kay Tanya. "Alam mo namang reunion nito, hindi ba?" "Oo. Pero parang pupunta ka lang ng palengke." May ilang pinsan nila ang nakarinig at napangiti ng pilit. Hindi sumagot si Tanya. "Anyway, good luck sa'yo dito." Napakunot ang noo ni Tanya. "Bakit naman?" Ngumisi si Irish. "Dahil mamaya, pag-uusapan ng lahat kung anong narating nila sa buhay." Lumapit pa ito ng bahagya. "At sigurado kung magiging interesting ang part mo." Pagkatapos ay tumalikod si Irish at bumalik sa mga pinsan nila. Naiwan si Tanya na tahimik na nakatayo. Maya-maya ay may isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Ang tita Talisa niya. "Tanya, ikaw ba yan?" Opo tita." "Ay nako, ang laki mo na." Napangiti si Tanya ng kaunti. Makalipas ang ilang sandali ay tinawag ng lahat upang maupo sa pagkainan. Mahaba ang mesa kung saan nakaupo ang buong pamilya. Naupo si Tanya sa isang gilid habang ang karamihan ay nagkukwentuhan. Hindi nagtagal ay may isang tiyuhin ang nagsalita. O siya, since reunion naman to, pag-usapan natin kung kumusta ng bawat isa. Agad namang nagkaroon ng interes ang lahat. Isa-isa nilang tinanong ang mga pinsan ni Tanya. May nagsabing engineer na siya sa abroad. May isa namang doktor na. May isa na ring manager sa isang malaking kumpanya. Palakpakan ng mga tao sa tuwing may magandang balita. "Wow, ang gagaling naman ng mga pamangkin natin." Pagkatapos ay napunta ang usapan kay Irish. "Ay, si Irish, narinig ko may negosyo ka na raw." Napangiti si Irish habang nakaupo ng tuwid. "Opo." "Talaga?" "Opo, pero may maliit din akong online business. Nagbebenta ako ng mga imported cosmetics." Mas namanghal lalo ang lahat. "Wow! Ano naman ang kinikita mo dyan?" Ngumiti si Irish na parang ipinagmamalaki ang sarili. "Okay naman po. Lumalaki na rin ang sales." Agad na pumalakpak ang ilang kamag-anak. "Ang galing naman! Ang bata mo pa pero may negosyo ka na." Napakasipag. Napangiti si Irish habang naririnig ang mga papuri. Mula sa kabilang bahagi ng mesa ay tahimik lamang si Tanya. Maya-maya ay napatingin ang lahat sa kanya. "O siya, ikaw naman Tanya." Biglang napunta sa kanya ang atensyon ng lahat. Napatingin sa kanya ang mga tita, pinsan at pati na rin si Irish na may nakangising ekspresyon. "Kamusta naman ang buhay mo? Ano nga ulit ang natapos mo?" Huminga ng malalim si Tanya bago sumagot. "Nakapagtapos po ako ng kursong Arts in Communication." Tumango ang ilang kamag-anak. "Ay oo nga pala, naalala ko yan. Maganda yan ah. Anong trabaho mo ngayon?" Saglit na natahimik si Tanya. "Wala po." "Ano?" "Wala po akong trabaho ngayon." Napatingin ng ilan. Pagkatapos ay may ilang mahinang tawa ang narinig. "Sayang naman, akala ko may trabaho ka na sa media o advertising." Naku, sayang pinag-aralan mo. Dapat ginagamit mo yan. May isa pang pinsan na bahagyang natawa. "So anong ginagawa mo ngayon?" Tahimik si Tanya. Sa kabilang bahagi ng mesa ay halos hindi mapigilan ni Irish ang ngiti nito. "Baka nagpapahinga lang." May ilan pang natawa.
Baka naghahanap pa ng direksyon sa buhay. Naramdaman ni Tanya ang kakaibang tingin sa kanya. Ang mahal ng tuition ngayon. Sayang talaga kung hindi mo ginagamit ang degree mo. Kung ako sa'yo, maghanap ka na ng trabaho. Hindi pwedeng tambay lang. O baka naman may mayaman ka ng boyfriend kaya hindi mo na kailangan magtrabaho. Napatawa ang ilan sa mesa, ngunit nanatiling tahimik si Tanya. Pinili niyang ngumiti ng bahagya, hindi dahil natutuwa siya, kundi dahil ayaw niyang ipakita kung gaano kasakit ang mga salita nila. Nagpatuloy ang maingay na usapan sa hapagkainan, habang ang ibang kamag-anak ni Tanya ay patuloy na nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga negosyo, trabaho at mga narating sa buhay. May mga tumatawa, may mga nagbibiruan at may ilan namang patuloy na sumusulyap kay Tanya na pinipilit kumain kahit wala naman siyang gana. Bawat subo ay parang mabigat sa kanyang lalamunan dahil sa mga salitang narinig niya mula sa mga kamag-anak nila. Alam nyo, sayang talagang talino ng batang yan. Napatingin muli ang ilang kamag-anak kay Tanya. Kung ginamit niya lang siguro na maayos sa pinag-aralan niya, baka may magandang trabaho na siya ngayon. Baka nga. Pero siguro, hindi talaga para sa kanya magtrabaho. May ilan na muling natawa. Tahimik pa rin si Tanya. Pinili niyang manatiling kalmado kahit ramdam niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Maya-maya ay nagsalita ang pinakamatandang babae sa pamilya, ang kanilang Lola Melinda. Siya ang nakaupo sa gitna ng mesa, tahimik na nakikinig sa mga usapan. Ngunit ngayon ay dahan-dahan siyang tumingin kay Tanya. Tanya, Napatingin si Tanya. Bakit po, Lola? Pinagmasdan siya ng matanda mula ulo hanggang paa. sigurado ka ba na anak ka talaga ni Cardo? Nagulat ang ilang kamag-anak, ngunit hindi na binawi ng Lola ang kanyang sinabi. Hindi ko lang kasi makita kay Cardo ang ugali at sipag mo. May ilan na nagkatinginan. May ilan namang nanatiling tahimik ngunit halatang naghihintay kung anong susunod na mangyayari. Lola, ngunit bago pa siya makapagsalita ay sumabat na si Irish. Ay naku Lola, baka kaya hindi siya tulad ni Papa dahil baka nga hindi siya tunay na anak. May ilan sa mesa ang napasinghap. Ay Irish, totoo naman, hindi ba't bar dancer ang nanay niya noon? Ang mga salitang yun ay parang kutsilyong tumarak sa puso ni Tanya. Hindi na niya napigilan ang sarili. Bigla siyang tumayo mula sa kanyang upuan. Napatingin ng lahat sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Enough! Wala kayong karapatang magsalita ng ganon tungkol sa nanay ko. Napatigil ang lahat, ngunit hindi na umatras si Tanya. Muli siyang tumingin sa kanyang lola. Lola, ang nanay ko ay mabuting babae. Hindi siya mapigilan ang bahagyang panginginig ng kanyang boses. Hindi niya kailanman niloko si Papa. Tahimik pa rin ang lahat. Maging si Irish ay nakatingin lamang sa kanya ngayon. Kung wala kayong magandang sasabihin tungkol sa kanya, mas mabuti pang manahimik na lang kayo. Napairap si Irish. Ay wow, biglang naging matapang. Eto naman, reunion lang to eh. Wala namang masamang magtanong. Napahigpit ang kamao ni Tanya. Wala ring masama ang pagtanggol ng nanay ko. Ngunit tila lalo pang natuwa si Irish. Talaga? Totoo naman kasi 'di ba? Na bar dancer ang nanay mo. May ilan na napailing, ngunit hindi pa rin siya tumigil. Siguro, kung nagmana ka sa nanay mo na kaunting sipag, hindi na natapos ni Irish ang kanyang sasabihin. Sa isang igla pa hinawakan ni Tanya ang baso ng tubig sa harap niya. At sa galit na hindi niya na napigilan, ay isinaboy niya yon sa mukha ni Irish. Napasinghap ang buong mesa. Nabasa ang muka at buhok ni Irish pati ang kanyang mamahaling dress. Hindi makapaniwala ang lahat sa nangyari. Anong ginawa mo? Tahimik ang lahat. Si Tanya naman ay nakatayo lamang. Namumula ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Irish. Hindi ko hahayaan na bastusin mong nanay ko. Ikaw pa may lakas ng loob na! Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Tanya. Hindi na rin siya tumingin sa ibang kamag-anak. Hindi niya kayang makita ang tingin nila. Ang pagkagulat, ang panguhusga, ang bulong-bulungan. Tahimik siyang tumalikod at mabilis na naglakad palabas ng hapag. Mabilis siyang naglakad papunta sa hallway ng venue hanggang sa marating niya ang restroom.
Pagpasok niya roon ay agad niyang isinara ang pinto. Saglit siyang nanatili doon bago pumunta sa pool area ng resort. Dahan-dahang naglakad si Tanya papunta sa gilid ng pool. Namumula pa rin ang kanyang mga mata dahil sa pag-iyak kanina sa restroom. Huminga siya ng malalim at naupo sa gilid ng pool. Bakit ganito? Hindi niya maintindihan kung bakit ganun na lamang kadali para sa pamilya niya na maliitin siya. Hindi naman siya kailanman naghangad na maging mayabang o ipagmalaki ang buhay niya. Pinili lang niyang manahimik, pinili niyang itago ang katotohanan. Hindi dahil nahihiya siya, kundi dahil ayaw niyang magbagong pakikitungo nila sa kanya dahil lamang sa pera o pangalan ng asawa niya. Ngunit tila hindi yun sapat. Sa paningin ng lahat, isa siyang babaeng walang narating. Napayuko si Tanya. Saglit niyang kinuha ang kanyang cellphone upang tingnan ang oras. May ilang missed calls mula kay Brent. Napangiti siya ng bahagya. Naalala niyang usapan niya na bago siya pumunta sa reunion, susunduin siya ni Brent mamaya sa labas ng bahay ng kanyang ama. Nang balak na sana niyang tawagan si Brent pabalik, ay marinig niya ang boses ni Iris. Akala ko umalis ka na. Napalingon si Tanya. Nakatayo sa likod niya si Irish. Nakapamewang ito at nakangisi habang nakatingin sa kanya. Hindi pa pala. Napabuntong hininga si Tanya. Ano pa bang gusto mo? Lumapit si Irish ng ilang hakbang. Nakakahiya ka kanina. Napahigpit ang hawak ni Tanya sa cellphone. Sa harap pa talaga ng pamilya natin ginawa mo yon? Kung hindi ka nagsalita tungkol sa nanay ko, hindi ko yun gagawin sa'yo. Ay nako, magdadrama ka na naman. Napatingin si Tanya sa kanya. Ang totoo, kaya ka pinagtatawanan ng lahat. Kasi wala ka naman talagang narating sa buhay. Hindi ka katulad ng iba nating pinsan. Hindi na sumagot si Tanya. Tingnan mo sila. May trabaho, may negosyo, may narating sa buhay. Saglit itong tumawa ng mahina. Samantalang ikaw, wala. Bahagyang tumayo si Tanya mula sa kinauupuan. Ayoko na makipag-usap sa'yo. Ngunit hindi pa rin tumigil si Irish. Hindi ka ba nahihiya? Sa edad mong yan, wala kang trabaho? Wala kang negosyo? Hindi mo alam ang buhay ko, Irish. Ngunit ngumisi lamang si Irish. Kailangan ko pa bang malaman? Eh kitang-kita naman na eh. Lumapit pa ito ng kaunti. At saka, mabuti na rin siguro na umalis ka na sa party. Kasi nakakahiya ka. Bago pa man makapagsalita si Tanya ay bagya siyang hinawakan ni Irish sa braso. At sa isang mabilis na galaw ay itinulak ni Irish si Tanya na napahiyaw nang bigla siyang mahulog sa pool. Nabasa ang kanyang damit, buhok at pati ang cellphone na hawak niya. Pag-ahon niya sa tubig ay napatingin siya kay Irish na nakatayo sa gilid ng pool. Nagkunwari itong nagulat. Sorry, hindi ko sinasadya. Galit na napatingin si Tanya sa kanya. Sa labas ng bahay naman ay nakaparada ang itim na sasakyan ni Brent sa isang tagong bahagi ng kalsada. Kanina pa siya tumatawag kay Tanya, ngunit walang sumasagot. Napatingin siya sa oras. Ilang oras nang lumipas mula nang magsimula ang reunion. Sigurado siyang hahanapin na si Tanya ng kanilang anak kung hindi pa ito uuwi. Muli niyang tinawagan ang numero nito, ngunit walang sagot. Napakunot ang noon ni Brent. May kakaibang kaba siyang nararamdaman hanggang sa hindi na siya nakatiis. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at lumabas. Something's wrong. Naglakad siya papasok sa bahay. Pagpasok niya sa function hall ay halos sabay-sabay na napalingon ang lahat. Biglang tumahimik ang paligid dahil sa gulat na makita siya. Excuse me. Napatingin ang lahat. May ilan pang nagbubulungan ng makilala si Brent. Habang patuloy siyang naglalakad, ay napansin niya sa may pintuan papuntang pool area ang basang-basa na si Tanya. Nakatayo ito habang nanginginig. Mabilis siyang naglakad papunta rito. Habang naglalakad ay unti-unti niyang hinubad ang kanyang coat. Paglapit niya kay Tanya ay agad niyang ipinatong sa balikat nito. Tanya, Napatingin si Tanya sa kanya. Brent! Hindi makapaniwala ang mga kamag-anak ni Tanya sa eksenang kanilang nakikita. Hinawakan ni Brent ang balikat ni Tanya bago siya humarap sa lahat. sino may gawa nito sa asawa ko?
Nagkaroon agad ng bulungan. Ang ilan sa mga kamag-anak na nasa loob na ng hall ay tumayo mula sa kanilang mga upuan upang mas makita ang nangyayari. Mula naman sa kabilang bahagi ng bahay ay nagsimulang magsidatingan ng iba pang kamag-anak na nakarinig ng ingay. Ano nangyayari? Ang isang tiyahin naman ay napahawak sa bibig ng makilalang lalaki. Sandali, hindi ba siya si Brent? Yung negosyante? Yung nasa balita? Nanlaki naman ang mga mata ni Irish. Asawa? Samantalang si Brent ay nanatiling kalmado. Dahan-dahan niyang pinagmasdan ng tingin ng mga taong nakapaligid sa kanila. Maya-maya ay lumapit si Cardo at halatang naguguluhan ito. Tanya, anong ibig sabihin nito? Saglit na napatingin si Tanya sa kanyang ama. Ibig sabihin, asawa ko pong anak ninyo. Mas lalo lumukas ang bulungan sa paligid. Napatingin si Cardo kay Brent. Ikaw si Brent Adovino? Bahagyang tumango si Brent. Yes. Mas lalong umingay ang bulungan. May ilang pang kamag-anak ang nagsilapitan. Talaga bang asawa mo si Tanya? Mahigpit na hinawakan ni Brent ang kamay ni Tanya. Yes. Matagal na kaming kasal. Napatingin ang lahat kay Tanya. Ang babaeng kanina lamang ay pinagtatawanan nila sa hapagkainan ay asawa pala ng isa sa pinakakilalang negosyante sa bansa. Hindi makapagsalita ang karamihan, samantalang si Irish ay napaatras ng kaunti. Hindi totoo yan! Ngunit narinig yun ni Brent. Dahan-dahan siyang napatingin sa kanya. May problema ba? Nagbibiro ka lang siguro. Bakit naman papatulan ng tulad mo si Tanya? Because she's the best woman I know. Napatingin si Tanya sa kanya. May bahagyang pag-aalala sa kanyang mga mata. Ngunit ngumiti lamang si Brent sa kanya bago muling humarap sa pamilya. Pinili niyang itago ang kasal namin dahil ayaw niyang magbagong pakikitungo ng mga tao sa kanya. Unti-unting napayuko ang ilang kamag-anak. Pero mukhang kahit na walang alam ang mga tao, nagawa pa rin nilang maliitin siya. Walang makatingin sa kanya ngayon. Ang ilang tiyahi na kanina'y nangungutya ay tahimik na lamang. Maging ang lola ni Tanya ay hindi makapagsalita. Huminga ng malalim si Brent. Halika na. Umuwi na tayo. Napatingin si Tanya sa kanya. Brent, ngunit hinawakan lamang nito ang kanyang kamay. Let's go home. Magkahawak kamay silang naglakad papalabas ng hall. Habang naglalakad sila ay halos otomatikong nagbibigay daan ang mga kamag-anak. Mula sa dulo ng hall ay biglang nagsalita si Brent bago tuluyang makalabas. Huminto siya at lumingon. Let me make one thing clear. Napahinto ang mga tao. Kung may sino man sa inyo ang muling magtatangkang saktan, insultuhin, o maliitin ang asawa ko, Ang mga mata niya ay seryoso. may kalalagyan. Pagkatapos nun ay tuluyan na silang lumabas ng bahay. Tahimik ang loob ng sasakyan habang pauwi sina Brent at Tanya. Basang-basa pa rin ang kanyang buhok at damit. Tahimik siyang nakatingin sa labas ng bintana, ngunit halatang maraming iniisip. Brent? Sigurado ka bang okay lang yung ginawa mo kanina? Napatingin si Brent sa kanya. Ang alin? Yung sinabi mong asawa mo ko sa harap ng lahat? Napabuntong hininga si Tanya. Tahimik saglit si Brent bago bahagyang ngumiti. Tanya, matagal na kitang gustong ipakilala sa mundo. Pero ikaw ang may ayaw. Pero paano kung kumalat yon? Ang daming tao doon kanina. Baka may nag-video kumuha ng picture. Napahawak siya sa kanyang noo. Brent, baka mag-viral tayo. Ngumiti lamang si Brent. Then let it be. Napalingon si Tanya sa kanya. Ha? Let it go viral. Hindi mo kailangang matakot dahil nandito ako para protektahan ka. Bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Tanya. Pero baka magbagong tingin ng mga tao sa akin. Ngumiti si Brent. Mabuti kung ganun. Napailing si Tanya. Brent, Because they should know. Dahil hindi nila alam kung gaano kakabuting asawa. Kung gaano kakabuting ina. huminga ng malalim si Brent. At kung may problema sila dun, problema na nila yun. Unti-unting napangiti si Tanya. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa kanilang bahay. Pagpasok nila sa loob ay agad silang sinalubong ng kanilang anak na hawak ng yaya nito. Mama!
Agad na napangiti si Tanya. Lumuhod siya kahit basang-basa pa rin upang yakapin at halikan ang anak. I miss you, anak. Napangiti si Brent habang pinapanood silang dalawa. Ngunit kinabukasan, nag-viral na ang mga larawan at video na nangyari sa reunion. Hindi nagtagal ay kumalat ang balita sa social media, mga blogs, mga news page at kahit sa business community. Unti-unting nalaman ng lahat ang katotohanan na ang matagal ng lihim na asawa ni Brent ay si Tanya na sekretarya niya noon. Habang nasa kanilang bahay naman ay tahimik lamang na umiinom ng kape si Brent habang nagbabasa ng balita sa tablet. Sa kabilang sofa ay nakaupo si Tanya habang pinapanood ang anak nilang naglalaro sa sahig. Brent, napatingin ito sa kanya. Trending tayo. Napangiti si Brent. I figured. Hindi ka ba nag-aalala? Umiling siya. No, Why? because you deserve to be known. Napangiti si Tanya. Sa kabilang banda naman, sa bahay ni na Irish. Galit na ibinagsak ni Irish ang kanyang tablet sa mesa. Hindi ako makapaniwala! Ang kanyang ina naman na si Marisa ay nakatitig sa screen ng telepono. Nakakaya! Lahat ng kamag-anak tumatawag sa akin. Tinatanong kung bakit hindi natin alam na asawa pala siya ni Brent. Napairap si Irish. Imposible pa rin kasi. Paano nangyari yun na asawa niyang isang multimillionaire? Napakuyom ang kanyang kamao. Napabuntong hininga naman si Marisa na nakaramdam din ng hiya. At sa unang pagkakataon, pagkatapos ng mahabang panahon, ay malaya nang nakakalabas si Tanya sa tabi ng kanyang asawa. Mainit ang sikat ng araw nang tumigil ang itim na luxury car sa harap ng napakalawak na mansyon ng pamilya ni Brent. Tahimik ang paligid, napapalibutan ng matataas na puno at maayos na hardin na puno ng puting rosas at bougainvillea. Huminga ng malalim si Tanya habang hawak ang maliit na kamay ng kanilang anak na si Theo. Nakaupo naman sa driver's seat si Brent. Nakasuot ng simpleng polo at dark slacks, ngunit kahit simple halatang elegante pa rin ang dating niya. Napansin ni Brent ang bahagyang kaba sa mukha ng asawa. Hey, relax ka lang. Miss na miss ka na nila. Napangiti ng kaunti si Tanya, ngunit hindi pa rin nawawala ang kaba sa kanyang mga mata. Alam ko naman, pero matagal din tayong hindi nakadalaw. Baka magalit sila. Mahinang natawa si Brent. Magagalit? Mom and Dad have been asking about you every week. Lalo na si Theo. Parang naiintindihan ni Theo ang pangalan niya kaya agad itong napalingon sa ama. Papa! Napatawa si Brent bago niya kinarga ang anak. Ready to see Lolo at Lola? Napangiti ang bata. Napangiti din si Tanya at unti-unting nababawasan ang kaba sa dibdib niya. Pagkabukas ng gate ay agad silang sinalubong ng dalawang kasambahay. Pagbaba pa lang nila ng sasakyan ay bumukas na rin ang malaking pinto ng mansyon. Mula roon ay lumabas ang isang eleganteng babae na nakasuot ng cream silk dress. Kahit nasa edad na siya na 50 ay kitang-kita pa rin ang taglay na ganda ni Doña Elora. Kasunod naman niya ay ang isang matangkad na lalaki na may bahagyang uban sa buhok, ngunit matikas pa rin ang tindig. Si Don Esteban. Brent! Ngunit hindi sa anak tumigil ang kanyang paningin kundi sa batang karga nito. Theo! Agad niyang nilapitan ang apo at halos maagaw ito sa yakap ng ama. Ay Diyos ko! Ang laki na ng apo ko! Natatawang sabi niya habang pinipisilang pisngi ng bata. Lola! Masayang bati ni Theo habang hinahawakan ang kwintas ni Doña Elora. Halos maiyak naman ang matanda sa tuwa. Esteban, look at him! Mas lalo siya nagiging kamukha ni Brent. Lumapit si Don Esteban at marahang inaplos ang ulo ng bata. Young man, did you miss your lolo? Ngumiti si Theo at tumango. Napatawa ang lahat. Samantala, tahimik lamang na nakatayo si Tanya sa gilid. Hindi niya mapigilang mapangiti habang pinapanood ang eksena. Biglang lumapit si Doña Elora sa kanya. Oh my dear, we missed you! Nagulat si Tanya, ngunit agad siyang gumanti ng yakap. Namiss ko rin po kayo, ma'am. Napansin ni Doña Elora ang bahagyang lungkot sa mga mata ng manugang, kaya hinawakan niya ang pisngi nito. I heard about what happened at the reunion. Brent told us. Biglang napayuko si Tanya. Nag-aalala lang po ako na baka mapahiya si Brent. Mapahiya?
My son finally showed the world who his wife is. I'm proud of him. Napatingin si Tanya kay Brent na nakangiti lamang habang karga nito ang anak nila. Pumasok silang lahat sa loob ng mansyon. Naglatag na ng pagkain at ang mga kasambahay sa malaking dining table. Mom, you didn't have to prepare this much. Of course I did. My grandson is visiting. Agad naman nilang pinaupo si Teo sa maliit na high chair na espesyal na inilalabas kapag dumadalaw sila. Masayang pumapalakpak ang bata habang nakikita ang pagkain. Napangiti si Tanya. Habang kumakain ay panay ang tanong ni Doña Elora tungkol sa apo. Ano na mga bagong words niya? Mahilig pa rin po siya sa picture books at gusto niyang sumayaw kapag may music. Natatawang sumabata ang ama ni Brent. Just like his father. Hey, I do not dance. Your mother has videos. Napatawa si Tanya. Matagal na rin siyang hindi nakarinig ng ganito kasi ang usapan ng isang pamilya. Maya-maya ay napansin ni Doña Elora ang bagyang pag-aalala sa mukha ni Tanya. Something's wrong in your mind? Napatingin si Tanya kay Brent bago siya nagsalita. Nag-aalala lang po ko tungkol sa kumakalat online. Some people might keep digging. Ayokong madamay ang pamilya niyo. Ngumiti naman si Don Esteban. My dear, our family has been in business for decades. Scandals, rumors, those are normal. Sumang-ayon si Don Elora. What matters is the truth. Napatingin sila kay Brent at hawak pa rin ito ang kamay ni Tanya. You're my wife, and I'm proud of that. Bahagyang namula si Tanya. Maya-maya tumayo si Don Elora at lumapit sa kabinet sa sala. May kinuha siyang maliit na kahon at ibinalik sa mesa. Actually, I've been waiting for the right time to give you this. Nagulat si Tanya sa inabot ng Donya. Ano po ito? Open it! Dahan-dahang binuksan ni Tanya ang kahon. Sa loob ay isang napakagandang bracelet na may maliit na diamonds. Napahawak siya sa bibig niya. Mom, this is too much! Ngumiti si Doña Elora. That bracelet belongs to Brent's grandmother. Mas lalo pang nagulat si Tanya. And I want you to have it. Pero po, you're part of this family. Hindi napigilan ni Tanya ang bahagyang pagluha. Tahimik na hinawakan ni Brent ang balikat niya. Samantalang abala si Teo sa pagkuha ng strawberry mula sa plato ni Don Esteban na kunwaring nagreklamo. Hey, Ngunit agad din itong natawa at hinayaan ng bata. just like Brent when he was little. Nagpatuloy ang masayang kwentuhan na puno ng tawa ang buong bahay. Sa loob ng ilang oras ay parang nakalimutan ni Tanya ang lahat ng masasakit na sinabi sa kanya ng sariling pamilya. Dito ay hindi siya hinuhusgahan kundi tinatanggap siya. Pagkatapos kumain ay lumabas sila sa hardin. Hawak ni Brent ang kamay ni Tanya habang pinapanood nila si Teo na naglalakad sa damuhan kasama ang lolo't lola nito. Are you okay? Tumango si Tanya. Oo naman. Sigurado ka? Ngumiti siya habang nakatingin sa anak nilang tumatawa. For the first time in a long time, I feel peaceful again. Hinaplos ni Brent ang buhok niya. And you deserve it. Sumandal si Tanya sa balikat ng asawa at habang pinapanood ang kanilang anak na masayang tumatakbo sa hardin, napagtanto niyang kahit sampid ang tingin sa kanya ng sariling pamilya, ay meron naman siyang bagong pamilya na handang ipaglaban siya. Lumipas ang mga linggo at nawala na rin ang ingay tungkol kina Brent at Tanya sa social media na napalitan ng bagong usapan. Malaya na rin silang nakakalabas na pamilya at wala naman ang iistorbo sa kanila. Hindi na muna muling dumalaw si Tanya sa kanyang ama kahit namimiss niya ito at ganon din si Cardo. Isang hapon ay nasa itaas si Brent kasama ang kanilang anak na natulog sa nursery. Samantalang si Tanya naman ay nasa sala habang tahimik na nagbabasa ng isang libro. Nakasuot lamang siya ng isang simpleng cream dress at nakatali ang buhok sa isang maluwag na bun. Ngunit biglang lumapit ang isa sa mga kasambahay at sinabihan siyang may bisita siya. Huminga siya ng malalim bago tumayo. Pagdating niya sa receiving area ay nakita niyang ama na nakaupo sa sofa. Bahagyang nakayuko ito tila kinakabahan. Nang maramdaman nitong may dumating ay agad itong tumingala. Nagkatinginan silang mag-ama.
Sa pagkakataong yun ay nangungulila ang ekspresyon ni Cardo. Tanya, Papa, napatingin si Cardo sa paligid ng bahay. Halatang namangha siya sa laki at ganda ng mansyon. napakaganda ng bahay ninyo. Kay Brent po to. Sandaling katahimikan ulit. Parang hindi alam ni Cardo kung saan magsisimula, kaya si Tanya nang nagsalita. Napadalaw po kayo. Napayuko si Cardo bago siya muling tumingin sa anak. Gusto kita makausap. Tahimik na naupo si Tanya sa sofa sa tapat niya. Ano po yon? Napabuntong hininga si Cardo. Una sa lahat, gusto kong humingi ng tawad. Napatigil si Tanya. Hindi niya inaasahan yun. Papa, ngunit itinaas ni Cardo ang kamay para pigilan siya. Huminga ng malalim ang ama niya bago nagsalita. Matagal na kitang gustong puntahan. Mula nang hindi ka na dumadalaw sa bahay. Pero nahihiya ako sa'yo. Napatingin siya sa mga kamay niyang magkasiklop. Tanya, alam kong marami akong pagkukulang sa'yo bilang ama. Lalo na nung nag-asawa ka ulit. Napabuntong hininga si Cardo. Doon nagsimula na. Parang unti-unti kitang napabayaan. Natahimik si Tanya. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Alam ko rin ang ginawa ng stepmother mo at ni Irish. Narinig ko mga sinasabi nila sa'yo. Pero wala akong ginawa dahil ayaw kong magalit si Marisa sa akin. Napayuko si Cardo. Natakot rin ako masira ulit ang pamilya. Pero sa kakaiwas ko ng gulo, ikaw naman ang nasasaktan ko. Tahimik lang si Tanya habang nakikinig. Alam mo ba, nung araw na nalaman kong asawa ka ni Brent, doon ko napagtanto kung gaano kita hindi nakilala. Dahil wala akong alam. Pero ipinagmamalaki pa rin kita. Naramdaman ni Tanya ang biglang pag-init ng mga mata niya. I'm sorry anak. Hindi na ko nagawang ipagtanggol ka ng mga kailangan mo ko. Tahimik na pumatak ang isang luha mula sa mata ni Tanya. Papa, napatingin si Cardo sa kanya. Sobra ako nagtatampo sa'yo mula nang mawala si Mama kasi pinabayaan mo ako. Bahagyang napayuko si Cardo. Pero, hindi ibig sabihin nun na tumigil na akong mahalin kayo. Anak, Pero naiintindihan kita. Siguro, mahirap din para sa'yo na nawala si Mama. Natahimik si Cardo. Alam kong mahal na mahal niyo siya. Bahagyang napaluha si Cardo. At siguro, nung nag-asawa kayo ulit, gusto niyo lang maging masaya ulit pero ako na naman ang nakalimutan niyo. Napayuko si Cardo habang pinupunasan ng mata niya. Ngumiti naman ng bahagya si Tanya. Pero Papa, ayoko nang dalhin yung tampo ko. Napatingin si Cardo sa kanya. Pagod na rin ako magtanim ng sama ng loob. Unti-unting lumambot ang ekspresyon ng ama. Naiintindihan kita, Papa. Nagtampo lang ako pero hindi ako nagalit sa'yo. Gusto ko lang maging okay pa rin tayong dalawa. Napalawha lalo ang ama niya. salamat anak. Tumayo siya't dahan-dahang lumapit kay Tanya. Sandali siyang nag-atubili bago niya niyakap ang anak niya na niyakap din siya. Matagal na rin mula nang huli silang nagyakapan. Parang unti-unting natunaw ang lahat ng sakit na naipon sa mga taon. I'm so proud of you. Hindi dahil mayaman ang asawa mo, kundi dahil napakabuti mong anak. Napangiti si Tanya kahit may luha sa mata. Salamat, Papa. Unti-unti silang naghiwalay. Napansin ni Cardo ang larawan sa mesa. Larawan ni Tanya, Brent at ng maliit na si Teo. Ang apo ko ba yan? Ngumiti si Tanya. Opo, bahagyang natawa ang ama niya. Ang gwapo. Mana sa tatay niya. Napangiti si Cardo. Pwede ko ba siya makita minsan? Tumango si Tanya. Siyempre naman po. Sandaling nagkatinginan silang mag-ama at sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, wala na sa pagitan nila ang tampo kundi ang pag-asa na muling maayos ang relasyon nilang mag-ama. Maya-maya ay tumango si Tanya. Papa, gusto ko pong ipakilala sa inyo si Brent. Bahagyang nagulat si Cardo ngunit tumango rin agad. Kahit kilala niya ang pangalan ni Brent ay bilang isa sa mga pinakamatagumpay na negosyante sa bansa,
Hindi pa rin siya makapaniwala na ang lalaking yun ay ang asawa ng anak niya. Tatawagan ko po siya. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa hagdan. Pagdating niya sa itaas ay bahagya niyang binuksan ang pintuan ng nursery. Tahimik na natutulog si Theo sa maliit nitong kama habang nakaupo naman sa sofa si Brent. Hawak ang tablet ay halatang hindi nakatuon ng atensyon nito. Pagpasok ni Tanya ay agad siyang napatingin. You okay? Ngumiti si Tanya, bagamat halatang may emosyon pa rin sa mukha niya. Oo, gusto kang makausap ni Papa. Bahagyang tumaas ang kilay ni Brent. Your dad? Tumango si Tanya. Nandyan siya sa ibaba. Nag-usap na kaming dalawa. Sandaling nanahimik si Brent bago siya tumayo. Lumapit siya kay Tanya at marahang hinawakan ang kamay nito. Are you okay? Tumango si Tanya. Oo naman. Humingi na siya ng tawad. That's good. Hinaplos niya ang buhok ng natutulog nilang anak bago siya lumabas kasama si Tanya. Sabay silang bumaba ng hagdan patungo sa sala kung saan naghihintay si Cardo. Nang makita ni Cardo si Brent ay agad siyang tumayo. Papa, si Brent po. Lumapit si Brent at magalang na inabot ang kamay. Good afternoon po, sir. Bahagyang nagulat si Cardo sa pagiging magalang ni Brent, ngunit agad din siyang nakipagkamay. Good afternoon. Pasensya ka na kung napadalaw ako ng walang pasabi. Okay lang po. Umupo na silang muli. Alam mo, marami akong gustong itanong sa'yo. Ngumiti ng bahagya si Brent. Handa naman po akong sumagot. Napabuntong hininga si Cardo bago tumingin kay Tanya. Anak, bakit hindi mo sinabi sa amin na may asawa ka na pala? Sandaling nagkatinginan sina Brent at Tanya. Si Tanya ang unang nagsalita. Ako pong may gustong itago muna ang relasyon namin. Napakunot ang noo ni Cardo. Bakit naman? Huminga ng malalim si Tanya bago sumagot. Dahil sa mga chismis noon. Naalala agad ni Cardo ang kumalat na balita ilang taon nang nakalipas. Ang usap-usapan na may karelasyon daw si Brent na sekretarya. Totoo pala na ikaw yun. Bahagyang umiti si Tanya. Opo. Napailing si Cardo. Bahagyang sumeryoso naman ang mukha ni Brent ngunit hindi siya nagsalita. Ayaw ko pong maging usap-usapan ng pamilya namin, lalo na kapag ipinanganak si Theo. Napatingin si Cardo sa kanya. Mas pinili mong manahimik? Tumango si Tanya. Saglit na napatingin si Cardo sa kanya. Hindi ba sayang pinag-aralan mo? Bago pa makasagot si Tanya ay nagsalita si Brent. With all due respect po, hindi sayang desisyon niya. Because she chose our family. Tahimik na nakinig si Cardo. I offered her everything. Career, negosyo, kahit anong gusto niyang gawin. Napatingin si Tanya sa asawa. Pero siya mismo nagsabi na gusto niyang tutukan muna ang pagpapalaki kay Theo. Sandaling natahimik ang manita niya. Hindi ko siya pinilit. Desisyon niya yun. Napatingin si Cardo sa anak niya. Tanya, totoo ba? Tumango siya. Opo. Hindi ka nagsisisi. Bahagyang umiti si Tanya. Hindi po. Napabuntong hininga si Cardo. Tahimik lang pala ang buhay mo. Pero napakarami ng mga pinagdaanan mo. Maya-maya ay napatingin muli si Cardo kay Brent. Isa pa, bakit mo hinayaan na itagong relasyon ninyo? Bahagyang natawa si Brent. Dahil mahal ko po siya. Ganun lang. Tumango si Brent. Kung yun ang gusto niya, susunod ako. Napailing si Cardo habang napapangiti. Sa panahon ngayon, bihira ng lalaking ganyan. Bahagyang napakamot sa batok si Brent. Malinaw sa akin na mahal mo talaga ang anak ko. Tahimik si Brent ngunit tumatango. Maya-maya ay napatingin si Cardo sa dalawa. Akala ko, napariwara na ang anak ko. Napatawa ng bahagya si Tanya. Papa naman. Pero ngayon, nakikita ko na nasa mabuting kamay siya. Bahagyang yumuko si Brent bilang paggalang. I'll take care of her po. Tahimik na tumango si Cardo. Alam ko. Napatingin siya kay Tanya. At sa wakas, kampante na ako dahil alam kong aalagaan at poprotektahan mong anak ko. Biglang napangiti si Tanya. Salamat po, Papa. Tumayo si Cardo at lumapit sa kanila. Marahang tinapik niya ang balikat ni Brent. Brent, salamat sa pagmamahal mo sa anak ko. Saglit na nagkatinginan silang dalawa. Hindi ko siya nagawang ipagtanggol at protektahan noon. Pero ikaw,
Ginawa mo. Bahagyang ngumiti si Brent. Hindi ko po hayaang may manakit sa kanya. Napatingin si Cardo kay Tanya at sa pagkakataong yun, alam niyang ang anak niya ay may lalaking handang ipaglaban at mahalin siya habang buhay. Lumipas ang mga buwan at naging maayos muli ang relasyon ni Cardo at Tanya. Dumadalaw na ulit si Tanya sa kanyang ama pero kasama na si Brent at kanilang anak. Kapag naroon sila ay tahimik naman sina Marisa at Irish na halatang nahihiya kay Tanya. Wala na lamang silang kibuan. Mas naging masaya din ang relasyon ni Tanya at Brent hanggang sa nagdesisyon silang magtungo sa ibang bansa. Hawak ni Tanya ang maliit na backpack ng kanilang anak na si Theo na nakapulupot naman sa leeg ng ama. Halos kalahating tulog pa lang ang bata, ngunit nakangiti pa rin. Papa, airplane? Napangiti si Brent habang inaayos ang jacket ng anak. Yes, buddy. Airplane. Excited na napalingon si Theo sa malalaking eroplano sa runway habang papasok sila sa VIP entrance. Makalipas ang ilang oras ay lumpag ang eroplano sa Hong Kong. Paglabas nila ng airport ay sinalubong agad sila ng malamig na hangin at ang tanawin na napakataas na gusali sa lungsod. Welcome to Hong Kong. Samantala, si Theo ay abalang-abala sa pagtingin sa mga ilaw at bus na dumadaan. Papa, big bus! Natawa si Tanya. Ang daming bago sa kanya. Sumakay sila sa isang luxury van papunta sa kanilang hotel na matatagpuan sa may Victoria Harbor. Pagdating nila sa hotel, ay agad silang sinalubong ng staff. Halatang kilala si Brent doon dahil magalang na nagbaw ang manager. Pagpasok nila sa kanilang suite, ay halos mapahinto si Tanya sa ganda ng tanawin. Brent! Ngumiti si Brent. Do you like it? Ang ganda dito! Samantalang si Theo ay agad na tumakbo papunta sa sofa. Tumalon doon habang tumatawa. Napatawa silang dalawa. Kinabukasan ay nagsimula ang kanilang unang araw ng pamamasyal. Nagpunta sila sa Hong Kong Disneyland. Pagpasok pa lamang nila sa gate ay halos mapatalon sa tuwa si Theo habang tinuturo ang malaking kastilyo ng Mickey Mouse. Castle! Napangiti si Tanya habang kinukuha ng larawan ng mag-ama. Hold him steady! Sumunod naman ito habang binubuhat si Theo para makita ang parade. Hindi mapigilan ni Tanya ang matawa habang pinapanood si Brent na nakikipag-high five kay Mickey Mouse para kay Theo. Sa buong araw ay sumakay sila sa mga rides, kumain ng cotton candy at naglakad sa mga team street ng park. Paminsan-minsan ay tinititigan ni Tanya ang mag-ama. Pagsapit ng gabi ay pumunta sila sa Victoria Peak. Mula roon ay makikita ang buong lungsod na kumikislap sa ilalim ng mga ilaw. Mahimbing ng tulog ni Theo sa stroller. Tahimik ang hangin habang nakatayo sila sa viewing deck. Lumapit si Brent kay Tanya at niyakap niya ito sa likod. Brent, thank you sa lahat. Sa pagdala sa amin dito. Sa pagpapasaya kay Theo buong araw. At sa pagiging mabuting asawa mo. Napangiti si Brent at mas hinigpitan ng yakap sa kanya. Hindi mo kailangan magpasalamat. Ginagawa ko lang gusto kong gawin para sa pamilya ko. Umiling si Tanya ng marahan. Hindi, Brent. Marami kang ginagawa para sa amin. Kahit pagod ka sa trabaho, lagi kang may oras para sa amin ni Theo. Hindi lahat ng lalaki ay ganon. Napabuntong hininga siya bago marahang umalik sa gilid ng ulo ni Tanya. Ikaw ang dapat kong pasalamatan. Bakit naman ako? Dahil pinili mong manatili sa akin. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan natin noon. Hindi mo ko iniwan. Binigyan mo ko ng pamilya at ng anak na sobrang mahal ko. Napangiti si Tanya at nang napatingin kay Theo na mahimbing nang natutulog. Worth it naman lahat. Hinawakan ni Brent ang kamay niya. Salamat sa pagmamahal mo sa akin at sa pagiging ama ni Theo. Salamat din sa pagiging mabuting ama. Masaya ako na ikaw ang napangasawa ko. Mas masaya ako na ikaw ang naging asawa ko. At hinalikan ni Brent sa sintido si Tanya na malawak na napangiti. Sa kabila ng mga pagsubok, panghusga at masasakit na salita na naranasan ni Tanya, pinili pa rin niyang manatiling matatag at mapagpatawad, kaya natatamasa niya ang masaya at payapang pamilya. Ipinapakita ng kwento na ang panghusga ay walang mabuting na idudulot sa kahit na sino. Madalas ay mabilis tayong magbigay ng opinyon sa buhay ng ibang tao nang hindi alam ang buong katotohanan. Dahil dito, may mga taong nasasaktan at nawawalan ng tiwala sa sarili. Tulad ni Tanya,
marami ang hinusguhan at minaliit dahil sa maling akala ng iba. Ngunit sa huli, lumabas din ang katotohanan na may sarili siyang pamilya at buhay na tahimik niyang pinili. Ang aral ng kwento ay matutong maging maunawain at huwag agad manghusga. Hindi natin alam ang pinagdaraanan ng bawat isa. Mas makabubuting pairali ng respeto, kabaitan at pag-unawa. At dito na po nagtatapos ang kwento ni Tanya at Brent. Muli, ako po si Miss Demi. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. At hanggang sa muli, paalam!